Malapit na naman ang Pasko. Halos lahat ng bahay sa Barangay Payapa ay may palamuti at dekorasyon sa loob at labas ng kani-kanilang bakuran. Naglalakihan ang mga parol na may iba't ibang disenyo at ilaw. Ganoon din ang mga halaman at maliliit na punong napapalibutan ng munting bumbilyang may iba't ibang kulay na kumukutitap at nagkikislapan. Napakagandang pagmasdan, lalo na sa gabi ang animo nagsasayaw ang bituing, abot tanaw lamang. Ang awiting pamasko ay maririnig saan mang panig at dako ng barangay. Halos lahat ay nagdiriwang, maliban kay Nana Lucia, ang lola ni Bitoy. Karamihan ng mga bata sa kanilang lugar ay natatakot sa matandang babaeng pipi. Ang mga nakatatanda naman ay nangingilag at nangingimi. Panay ang sigaw ng lalaking namamahala sa mga naghahakot ng panambak. Nakahanay ang mga kalalakihan at nag-aabutan ng mga sakong lupa at mga bato ang laman. Sa ilalim naman ng punong bayabas, sa di kalayuan, ay naroon ang babaeng may-ari, ang nakabili sa malawak na lote sa napakamurang halaga. Hinagod niya ng tingin ang kabuuan ng bukid na binabalak pang bilhin. Dahil abala sa planong iniisip, hindi napapansin ng ginang ang matandang babaeng dahan-dahang lumalapit. Puro uban ang sabukot nitong buhok. Bayukos. May diferensya sa isang mata. Puro dumi ang mga binti, ganoon din ang mga paang walang sapin. Mabaho at napakarungis. Patunay ang ilang malalaking langaw na dumadapo sa balat at suot na damit. Umalis na kayo! Umalis na kayo! Muntik nang mapatalo ng ginang nang malingunan ang nandidilat na matandang nakatayo sa likuran. Napaurong siya nang lumipat ito sa harapan at dumikit sa kanyang katawan. Agad niyang iniiwas ang mukha nang ito'y tumingala. Mapapahamak kayo! Mapapahamak kayo sa lugar na to! Umalis na kayo habang may panahon pa! Tiyang! Malakas na sigaw ng isang babaeng humahangos sa paglapit. Hinawakan nito ang braso ng matanda at inilayo sa ginang. Pasensya na ho kayo, misis. Hindi namin napansin ang paglabas niya eh. Alanganing ngiti at marahang pagtango ang naging tugon ng ginang. Binalingan naman ng babae ang matanda at kinausap. Tiyang, saan na naman ba kayo nagsuot? Hindi ba sabi ko naman sa inyo, wag na kayong pupunta rito at baka matuklaw kayo ng ahas. At saka, saan galing tong damit na suot nyo? Bakit napakarumi nyo na naman? Saan ba kayo? Natutop ng ginang ang bibig nang kumawala ang matanda sa pamangking nagsasalita at sumugod sa kanya. Mariin itong hinawakan ng magkabila niyang braso at saka bumulong. Huwag kayong magpapaabot dito ng Pasko. Papatayin niya kayong lahat. Tiyang, tama na ho. Mangiyak-ngiyak na sabi ng babae habang hinihila ang braso ng matandang tiyahin. Nayapos naman ang ginang ang sarili at saka humakbang patalikod.
Kamuntik na itong matumba ng matapak sa lupang may uka. Maigi na lamang at naagapan ng foreman na agad lumapit. Inalalayan nito ang amo at pinaupo sa likmuang plastik at saka iniabot ang tubig. Sino siya? At ano yung sinasabi niya? Siya po si Aling Prosing, madam. Dating hilot at nagtatawas dito sa amin. Inatake po siya nung nakaraang taon at nang makarecover, ayan, naging ganyan na po. Huwag niyo na lang pansinin. Ganyan ang lagi niyang sinasabi sa mga gumagawi rito. Ganon din sa mga dumadaan dyan sa daang putol. Napatango na lang ang kinikilabutan pa ring ginang. Samantala, nakatayo sa tapat ng bintana si Aling Prosing. Nakatanaw sa daang kalabaw, sa bukid na pinanggalingan, sa lugar na hindi dapat pamalagian ng kahit sino man, lalo pa kung gagamiting tirahan. Darating na naman siya. Kukuha na naman siya ng makakasama. Umalis na kayo. Umalis na kayo. 2 taon bago ang kasalukuyan. Habang hinihintay ang mantikang binibili, naririnig ni Bitoy ang masayang kwentuhan ng kapwa-batang naglalaro sa tapat ng tindahan. Kasama sa pinag-uusapan ng mga ito ang kinita sa pangangaroling. Nakinig siyang mabuti dahil pinag-uusapan ng mga ito ang makakatulong para mabilhan ng regalo ang kanyang Nana Lucia. Nang iabot ng tindera ang mantika, masigla na siyang umuwi. Mabibili na niya ang blusang bulaklaking nakita sa palengke. Mangangaroling siya. Paulit-ulit niyang tinapik ang sarili bilang suporta at saka nilapitan ang lolang nagwawalis sa bakuran. Nana, pwede po ba akong mangaroling? Itinigil nito ang ginagawa at saka siya sinulyapan. Pero Bitoy, sige na po Nana, hindi naman ako lalayo. Dito lang ako sa malapit sa atin. Pangungumbinse niya. Ang inaalala ko baka mahirapan ka kung gabi na lalabas pa. Madilim sa daang putol. Paano kung makatsyempo ka ng makamandag na ahas at hindi mo magawang iwasan? Gumuhit ang lungkot sa kanyang mukha. Ang blusang nakita sa palengke at nais mabili. Ang agad na alala. Baka may makabili na nun. Kung hihintayin pa niya ang ilang araw para makapaghatid uli ng mga kangkong at talbos ng kamote. Isa pa'y hindi pa rin aabot sa 60 pesos ang maitatabi niya. Baka tapos na ang bagong taon ay hindi pa rin niya naiipon ang halagang kailangan. Tinanaw niya ang daang binanggit ng lola. Ang 3 dangkal na taas ng makitid na lupa sa lupa. Katulad yon ng pilapil sa bukid. Ginawa iyon ng kanyang tata Pasyo noong nabubuhay pa upang magsilbing tulay papasok at palabas sa kanilang bakuran. Gawa iyon sa pinagpatong-patong na bato mula sa mga tinibag na bahay at inukang kalsada. Matyagang tinipon at hinakot ng kanyang tata Pasyo at itinambak doon. Nilagyan ng semento at buhangin upang magkadikit-dikit, pinatibay at sininok. Daang putol ang tawag dahil ang hangganan ay patungo lamang sa kanilang likod bahay. Ang iba nilang kapitbahay ay nakikiraan doon tuwing umaga o kung nagmamadali at nagtitipid sa pamasahe dahil iyon ang daang tuwiran
patungo sa palengkeng katabi ng simbahan. Sa dulo noon ay may puno ng bayabas, kung saan sa ilalim ng mga sangang may mayayabong na dahon ay mayroong balon na naging igiban ng mga kapitbahay noong mahirap pa ang tubig sa kanilang barangay. Kalaunan ay sila na lamang ang gumagamit ng balon dahil malakas na ang panustos ng tubig mula sa nawasa. Pero kung uuwi ka agad at hindi masyadong magpapagabi, edi sige. Mabilis ang naging pagpaling ng mukha ng paslit. Ang matamis ng ngiti sa labi ay agad gumuhit. Tuwang-tuwang nangakong hindi naman magtatagal at mag-iingat parati. Hinimas ni Nana Lucia ang likod ng apo. Ang inaalala lang niya'y ang kalagayan nito. Hanggang tuhod lamang ang binti nito at paa, na mistulang lambing na kalawit at walang buto. Kung walang saklay ay hindi ito makalalakad. Tampulan ito ng tukso mula pa noon, at kahit nakasuot ng pantalon ay napagkakatuwaan pa rin ang kapwa-bata. Mabuti na lang at nakumbinsi niya itong pumasok sa paaralan sa kabila ng kalagayan. Wala silang naging anak ng yumaong asawa. Natagpuan nila ito sa gilid ng basurahan, 7 taon na ang nakalilipas. Umiiyak ito at basang-basa. Halos madurog ang puso niya nang ito ay makita. Hindi siya nagdalawang isip na buhatin ito, isama pa uwi. Ipinagtanong-tanong na ni Tata Pasio kung kanino itong anak, ngunit walang umangkin at nakapagsabi. Hanggang sa tuluyan na nilang kinupkop at itinuring na anak. Alangan na sa edad nila ang maging nanay at tatay ng 2 taong bata, kung kaya't nana at tata ang nakasanayan nitong itawag sa kanila. Nilakad ng asawa niyang maiparehistro ito sa ilalim ng kanilang pangalan at napabinyagan. Sa maayos na paliwanag ay hindi na nito muling itinanong kung nasaan ang tunay na ina at ama. Madali nitong naunawaan na siya ang nanay, kaya nana, at ang asawa niya ang tatay, kaya tata. Sila na ang nanay at tatay, sila pa ang lolo at lola. Si Bitoy ang nagbigay ng matingkad na kulay sa buhay nila. Ito rin ang dahilan kung bakit naging matatag siya sa biglaang pagkamatay ng asawang nahulog sa 3 palapag ng ginagawang bahay. Mahal na mahal niya ang apo, kahit hindi kaano-ano. Magkasama silang lumabas pagkaraang makapagsiga at madiligan ang mga halaman. 2 tindahan ang nilapitan ni Bitoy at hininga ng tansan. Pag-uwi sa kubo ay agad nitong kinuha ang martilyo at inisa-isang pipiin ang mga tansang gagamitin sa pangangaroling. Tinulungan naman ni Nana Lucia ang kanyang apo. Nangingislap ang mga mata ni Bitoy habang inaalog ang tila tamburin. Ang kalansing ay sinasabayan pa ng pag-awit. Sa aming bahay ang aming bati, Merry Christmas, nawawalhati, ang pag-ibig pa siya ng hari. Natawa si Nana Lucia dahil sa mga maling letrang kinakanta nito. Kinanta niya ang kantang pamaskong pinapraktis ng apo. Dinahan-dahan upang marinig maigi ang tamang pagbigkas sa mga salitang nakapaloob sa kanta. Napakamot si Bitoy sa ulo at saka natawa. Sinabayan nito ang pag-awit ng lola
hanggang makabisa ang tamang tono at letra. Pakalat pa lang ang dilim ay hindi na mapakali si Bitoy. Excited siya ngunit kinakabahan din. Nahiling niyang sana ay marami siyang mapangarolingan. Napangiti siya nang maisip na baka makabili pa siya ng bagong tsinelas. Naiiling siyang napabungis-ngis nang maisip na sana'y pwedeng makabili ng isang piraso dahil iisa lang naman ang kanyang paa. Mag-aalas 6 pa lang ay naghapunan na silang maglola. Habang naghuhugas ng mga plato, ay muli niyang pinraktis ang kakantahin sa pangangaroling. Patango-tango naman si Nana Lucia habang inaayos ang gaserang gagamitin. Saka na lang tayo bumili ng bagong lente pagpunta sa palengke. Ito na lang muna ang gamitin natin. Natin? Pag-uulit niya sa salitang narinig. Ihahatid kita hanggang sa labasan. Tapos mamaya, susunduin naman kita para hindi ka mahirapan sa pag-uwi. Doon tayo maghihintayan. Pero Nana, mahihirapan ka pong maglakad pabalik-balik. Saka masyadong malamig sa labas. Ayos lang yun. Para mabilis matunaw ang kinain ko. Naparami Anito habang sinasalina ng gas ang gasera. Napangiti siya. Alam niyang gusto lang nitong siguruhin ang kanyang kaligtasan. Palatag na ang dilim nang humanda sila sa paglabas. Sinuotan siya ni Nana Lucia ng jacket at sombrero upang hindi lamigin at mahamugan. Pagkaraay, ito naman ang nagsuot ng sweater at bandana sa ulo. Tangan niya ang gasera habang ang nana naman niya ay nasa likuran nang taluntunin nila ang daang putol palabas. Mahirap para sa iba ang sitwasyon niya, ngunit dahil nakasanayan na, ang saklay na nakaipit sa kilikili ay para na rin niyang paa. May ilang bagay siyang hindi kayang gawin, ngunit karamihan naman ay tila normal lang sa kanya. Hindi siya inutil kung iyan ang pakahulugan ng iba sa kapansanan niya. Nalalakaran niya ang pilapil ng hindi nahuhulog. Ay ganda ng mga tala sa langit. Para bang napakadaling abutin. Tumingala rin siya at tinanawang nagkikislapang bituin na itinuro ni Nana Lucia. Lalo niyang pinanabikan ang pagsapit ng Pasko kung saan magkasama nilang panonoorin ang dula-dulaan sa plaza ng simbahan at pagsasaluhan ang masarap na goto bilang Noche Buena. Gusto niyang makabili ng bibingka at puto bumbong kahit isa lang, kahit yung mumurahin lang. Basta may mapagsasaluhan sila pag-uwi kasabay ng mainit na kaping barako. Dahil sa magagandang bagay na laman ng isipan, hindi na niya namalayang narating na nila ang bukana ng daang kalabaw. Nagpaalam na siya sa kanyang nana. Mag-iingat ka, hane. Nakangiti siyang tumango. Nakakita siya ng siit sa punong kawayan. Kinuha iyon at iniabot sa kanyang nana upang magamit pambugaw sa daraanan. Naputol iyon ang ihataw nito sa hangin. Wala pang kalaban, putol na ang espada natin. Biro nito. Magkasabay silang natawa. Maghahanap pa sana siya ng panibagong siit, ngunit sinaway na siya nito. Bukas na lang tayo maghanap sa kawayanan para maliwanag. Sige na, at gagabihin kang masyado. Huwag kang matutuksong lumabas sa highway ha, at delikado roon. Kahit diyan sa kalsada ay naglisaw-lisaw ang mga tricycle at truck, kaya mag-iingat kang lagi. Dito tayo magkikita. Magsisika ako sa harapan ng bahay natin para kahit paano may liwanag sa bukid. Opo, Nana.
Mag-ingat ka rin po sa pag-uwi at pagbalik dito mamaya ah. Oo, mag-iingat ako. O siya, sige. Lakad na. Lakad na. Tumalikod na siya at sinimula ng paika-ikang paglakad. Ilang hakbang pa lang ay huminto siya at nilingon ang lola. Gaya ng inaasahan, nakatayo pa rin ang nana niya at nakatanaw sa kanya. Umangat ang kamay nito at sumenyas na ituloy na niya ang pag-alis. Kumaway siya at saka nagpatuloy sa paglakad. Sana makalikom agad ako ng maraming piso para hindi siya maghintay ng matagal. Anas niya. Ang balak niya ay sa kabilang kalye muna mga ruling at sa pag-uwi na lamang mananapatan sa malapit. Isa pa'y mga ali at mama ang nakita niyang umaawit sa tapat ng mga bahay. May gitara pa nga. Bahay na maraming ilaw sa bakuran ang una niyang tinapatan. Sinimulan niya ang pag-awit habang pinakakalansing ang hawak na tansan. Galit na aso ang sumalubong sa kanya at kumakahol na sumugod. Napahinto siya at mabilis na umurong. Kahit pa nga naroon ito sa loob at may gate na rehas sa pagitan nila. Nagdalawang isip siya kung itutuloy pa ang pagkanta. Sa huli, nagdesisyon siyang umalis na lang dahil kumakahol pa rin ang aso at walang lumabas upang abutan siya kahit piso. Nanlulumo siyang tumalikod. 3 bahay pa ang tinapatan niya, subalit hindi pa man nakapagsisimula. Tawad! Ang narinig niya. Malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi niya akalaing mahirap palang mga ruling. Naglakas loob siyang tumapat sa isang tindahan. Bagaman kinakabahang patawad na naman ang marinig, sinubukan niya pa rin. Kapag pinanghinaan siya ng loob, lalong walang mangyayari. Dumungaw ang tindera at nakangiti siyang pinanood. Nabuhayan siya ng pag-asa dahil sa halip na patawad, pinakikinggan siya nito at pinanonood pa. 5 piso ang iniabot nito pagkatapos niyang kumanta. Halos magtatalon siya sa tuwa. Agad niyang inilagay sa bulsa ang unang sensilyo, kasabay ng panalangin sana'y madagdagan pa iyon. Hindi pa siya nakalalayo nang makarinig ng paswit. 4 na lalaki at 1 babae ang nakita niya sa gilid ng kalsada, di kalayuan sa tindahang tinapatan niya. May maliit na mesa sa harapan, may pitsil, baso at mga sitsirya sa ibabaw. Kinabahan siya. Nag-iinuman ang mga ito. Nag-atubili siyang lumapit. Halika rito, Totoy. Dito ka mangaruling sa mga bisita ko. Kinakabahan man ay lumapit siya matapos kawayan ng babaeng katabi ng lalaki. Pumalakpak ang mga nag-iinuman habang pinupuri ang maganda niyang tinig. 50 pesos ang ibinigay sa kanya ng babae. Mangiyak-ngiyak siya sa tuwa. Lalo na nang dumukot din sa bulsa ang mga kasama nito at iniabot sa kanya ang nakuhang barya. Nangangatog na ang tinig niya nang awitin ang pasasalamat. Samantala, madilim naman ang anyo ng 3 batang nakaupo sa gilid ng daan habang pinagmamasdan si Bitoy. Nang maglakad siya palayo, nagtayuan ang 3 at sumunod. Habang naglalakad ay pinaplano na ng mga ito ang gagawin. Nagulat lang ang mga ito nang may humarang sa daan. Si Aling Prosing. Tumigil nga kayo sa mga kalokohan nyo. Kay babata nyo pa'y kung ano-ano na ang pumapasok sa isip nyo. Kapag ginawan nyo ng kalokohan ang apo ni Nana Lucia, magsisisi kayo. Galingan nyo ang pagkanta para malaki rin ang ibigay sa inyo at hindi ganyang mag-iisip kayo ng kung ano-ano. Gusto nyo bang mapabarangay o mahuli ng polis? Hala, sige na!
Mangaroling na kayo kung mga ngaroling. Kung tapos na magsiuwi na kayo. At ikaw naman, Minggol. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Umuwi ka ng maaga para hindi nag-aalala ang inay mo. Paskong Pasko, problema ang hanap nyo. Mga batang ito, oo. Nakanguso at bubulong-bulong na naglakad ang tatlo. Taliwas sa direksyong tinatahak ni Bitoy. Epal talaga yung lola prosing mo, Mingkoy. Oo nga, palibasa matandang dalaga kaya masyadong epal. Tumigil na nga kayo. Sasapakin ko ang mukha nyo, kita nyo. Hasik ni Minggoy. Batang kung pumorma at magsalita ay animo siga. Sa bukana ng bukid, naupo si Bitoy sa pilapil. Hindi nabubura ang ngiti habang binibilang ang perang napangarolingan. Itinago niya ang 50 pesos sa sekretong bulsa ng pantalon. Ang barya lamang ang ipapakita niya sa kanyang lola. At bukas na bukas ay magtutungo siya sa palengke upang bilhin ang blusa nito. Magpapaalam siyang bibili ng bagong tsinelas. Maya-maya pa'y natanaw na niya ang liwanag na papalapit. Kinaumagahan sa palengke. Masayang masaya ang pakiramdam niya nang puntahan ang bilihan ng damit. Kip-kip na niya ang tsinelas na binili. Subalit, ang ngiti sa kanyang bibig ay dagling na palis nang sabihin ng tinderang ubos na ang blouse na gusto niyang bilhin. Tag 90 pesos na lang ang natitira. Magalang siyang nagpaalam upang maghanap sa ibang pwesto. Ngunit gaya sa nauna, 70 piso na rin ang presyo ng mga blusang nakasabit. Halos maiyak siya sa pagsisisi. Nangihina siyang napaupo sa isang gilid at matamang nag-isip ng magagawang paraan. Napatingin siya sa tsinelas. Nailing siya. Isauli man sa binilhan ay kulang pa rin ng 5 piso ang pera niya. Magtataka lang ang kanyang nana. Hahanapin nito ang tsinelas niya. Mabibisto na rin ito ang balak niyang sorpresa. Hindi niya ito mapapasaya. Mag-aalala lamang ito at mararamdamang muli ang kanilang karuhaan. Iyon ang iniiwasan niyang mangyari. Ang mamroblema ito, lalo tungkol sa kanya. Isa na lang ang naisip niyang paraan. Binalikan niya ang unang tindera. Sige na po, ate. Sa makalawa naman po, babalik kami para maghatid ng daon ng malunggay, saka ampalaya at saka talbos ng kamote. Diyan po kay Aling Rorot. Magdadala rin po kami ng kangkoy kay Aling Isang. Promise po, babayaran ko po kayo. Mangangaroling pa po ako bukas para po may pambayad ako. Sige na po. Sige na po, ate. Ha? Sige na po, ate. Uy, sige na nga. Aabunuhan ko muna ang balanse mo kasi iilan na lang tong blouse na to eh. Baka maubusan ka na naman. Mas mapapamahal ka pa. Bayaran mo na lang ako pagbalik mo, ha. Pasensya ka na kung sisingilin kita. Tindera lang kasi ako rito eh. Opo, salamat po, ate. Huwag po kayong mag-alala. Babayaran ko po ang utang ko. Maraming salamat po. Salamat po. Umaahon sa dibdib niya ang tuwa habang inaalis ng tindera ang damit sa pagkakahangir. Nang ipaloob iyon sa plastik at iabot sa kanya'y muli siyang nagpasalamat. Habang naglalakad sa tuwirang daan, ay pinaplano na niya kung saan naman mangangaroling. Nakapinta sa kanyang mukha ang matamis na ngiti nang matanaw ang lolang nagsisibak ng maliliit na sanga ng kahoy. Kinapa niya sa likod ang damit nitong isiniksik niya roon saka masayang nagpatuloy. Nasisiyahan niyang ipinakita ang tsinelas na nabili. Nana,
Mangangaroling po uli ako mamaya ha. Nakangiti namang tumango si Nana Lucia. Pinagsaluhan nila ang isang simpleng tanghalian. Magkasama silang nahiga matapos makapagpahinga. Nakatulog agad ito kaya dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha sa pinagtaguan ang gagamiting pambalot bago nagtungo sa likod bahay. Hiningi niya iyon sa aling nagsisiga. Lukot na yon ngunit malinis pa. Hawak ang ballpen, sandali siyang nag-isip. Pagkara ay nangingiting, sinimulan ang pagsusulat. Muli niyang binasa ang nabuong mensahe at saka nangingiting bumalik sa loob ng kubo. Maingat niyang iniipit sa salansa ng mga damit ang regalong ibinalot at saka muling nahiga sa tabi ng matanda. Gaya ng unang gabing mangaroling, hinatid uli siya ni Nana Lucia sa bukana. Matibay na ang siit nitong hawak. Nang magising kanina'y sinadya niya iyon sa kawayanan. Patalikod na ito nang maisipan niyang tawagin. Paglingon nito'y agad siyang yumakap at humalik. Nana, mahal na mahal po kita. Abay, Nana, maraming salamat sa pag-aalaga at pagmamahal sa akin. Nana, ikaw ang pinakamagandang regalo sa akin ng Diyos. Diyos king bata, ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Ano po ang gusto mong pasalubong, Nana? Puto bongbong o bibingka? Napakahambog naman ang aking apo. Huwag ka nang mag-abala. Sige na po, Nana. Ano po ang mas gusto mo? Puto bongbong para madaling uyain. Okay, alright. Aalis na po ako, Nana. Ingat po. Sinundan ni Nana Lucia ng tingin ng papalayong apo. Nagulat siya nang bigla itong pumihit paharap at saka, Bye-bye, Nana. Babalik agad ako. Hintayin mo po ako, ha? Bye-bye. Naiiling siyang natawa. Itignan mo lang ang batang kung kailan malayo na saka naman nagsisisigaw. Oo, apo. Hihintayin kita. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka, ha? Pinanood niya ang paglayo ng apo at saka palang naglakad pabalik sa daang putol, pauwi sa kanilang kubo. Dahil maganda ang resulta sa unang gabing pangangaroling, buo na ang loob ni Bitoy. Sa bawat bahay na tinatapatan ay pinaguhusay ang pag-awit kasabay ng kalansing ng tansan. Hindi naman siya nabigo. Halos mahubo na ang pantalon niya sa bigat ng bariyang laman ng bulsa, kaya naisip niyang magpapalit sa nilapitang tindahan. Naisipan na niyang umuwi. Sobra-sobra na ang pera niya para mabayaran ng tindera sa palengke. Mahigit 200 piso ang napangarolingan niya, bukod pa sa puto bongbong na pasalubong kay Nana Lucia. Maluwang pa rin ang pagkakangiti niya habang naglalakad pabalik sa daang kalabaw. Malapit na siya nang may marinig. Psst! Hoy! Bengkong! Napahinto siya sa paglakad at nilinga ang tumatawag. 3 batang higit ang laki sa kanya ang nakita niyang papalapit. Ibigay mo sa amin ang pera mo kung ayaw mong maging 2 ang bengkong mo. Tumalikod siya at nagmamadaling umiwas. Kahit anong bilis ang gawin, ay wala pa rin. Pinalibutan siya ng 3 bata at ang isa'y sinipa ang saklay niya. Bumagsak siya sa lupa. Nagtawanan ng mga ito.
Gago ka ha, tatakas ka pa. Akin ang pera. Sa akin to eh. Anong sa'yo? Sa amin dapat ang perang yan, mepal ka lang. Bengkong ka kasi kaya naawa sila sa'yo. Kaya dapat, ibigay mo sa amin ang pera at huwag ka nang mangaraling sa pinangangaralingan namin. Humigpit ang hawak niya sa bulsa at saka nakiusap sa 3 kapwa bata. Oo, hindi na ako mangangaraling, pero huwag niyo nang kunin ang pera ko. O kaya, bibigyan ko na lang kayo. Kasi, kailangan ko rin to eh. May babayaran ako sa palengke. Malakas na tadyak ang dumapo sa kanyang tiyan. Bumaluktot ang katawan niya. Ininda ang pagsipang iyon ng kapwa bata. Nanlaban siya. Hindi pumayag makuha ang pinaghirapang pera. Paupo niyang sinugod ang bata sa malapit at saka pinaghahampas. Ang tapang mong bengkong ka ha! Pinagtatadyakan siya ng batang nasa harapan habang ang 2 kasamay sumusuntok naman. 2 braso ang ginamit niyang panalag. Nanalo siya! Nanalo siya! Sigaw niya. Nataranta ang 2 sa 3 bata. Minggoy, di ka na. Hayaan na natin siya. Baka marinig tayo ng mga tanod. Tara na! Teka lang, kunin muna natin yung pera. Minggoy, di ka na. Hayaan na natin siya. Baka marinig tayo ng tanod. Di ka na. Teka lang. Kunin muna natin yung pera. Nang tangkaing dukutin ng isa, ang laman ng kanyang bulsa ay muli siyang pumalag. Gago ka ha? Gago ka talagang bengkong ka ha? Umiigtad siya sa lakas ng sipang dumadapo sa katawan, kaya pagapang na umiwas. Nabuhayan siya ng loob nang masanggi ng kamay ang sariling saklay. Nahawakan iyon at mabilis na pinanghalihaw. Walang direksyon. Kaliwat kanan, harap at likod. Napaupo sa lupa ang batang tinamaan. Nagmura ito ng nagmura. Sa pag-ikot ng saklay niya'y naagapan na nito. Naagaw. Ginamit iyon at ipinalo. Gago ka ha? Akala mo uubra ka sa akin? Minggoy, ayan na yung patrol. Tara na. Pagkasabi, nagtakbuhan na ang 2. Naiwan si Minggoy. Gusto nitong makuha ang pera sa bulsa ni Bitoy. Mabilis niya itong kinapkapan. Ngunit, animo na paso. Mabilis nitong binawi ang kamay nang may mapansin. Sandali itong natigilan. Paurong itong humakbang at saka nagmamadaling tumalilis at sinundan ng 2 kasama. Tumambay ang 3 bata sa kaling bahagyang madilim at pinag-usapan ang nangyari. Pinanghihinayangang hindi muna nakuha ang pera ni Bitoy bago nagtakbuhan. Hindi naman nakisali sa usapan si Minggoy. At saka tila wala sa sariling nagpaalam uuwi. Nagtataka man ay nag-uwian na rin ang 2 nitong kasama. Samantala, sa bukana ng Daang Kalabaw, may bumuhat sa batang nagdurugo ang ulo. Palihim nitong binagtas ang bukid. Natigilan ito nang makita ang liwanag mula sa gaserang papalapit. Hindi ito sa daang putol na maybay, kundi sa madilim na bahagi ng malawak na taniman. Nang makarating sa planong puntahan, sandali itong tumigil at nagpalinga-linga.
Nang matiyak na walang panganib, lumapit ito sa punong bayabas, kung saan ang kubo ay nasa malapit lang. Naigtad ito nang marinig ang pag-ungol ng batang buhat-buhat. Muli itong luminga sa paligid at saka inihulog ang buhat-buhat na bata.